Amen. A blessed Lord's Day po sa ating lahat, mga kapatid. Hayaan niyo po, mga kapatid, na umpisahan ko po ang pangangaral na ito doon sa naganap last Thursday, March 7, 2024. Ang NATO po, o yung North Atlantic Treaty Organization, had its 32nd member ever since it was first created noong 1949 with its 12 original members. Alam natin na just last year ay pumasok na po yung 31st at ito yung Finland. But last Thursday, just this year, ay naging member na rin po nito ang Sweden. And it is common knowledge para sa atin, mga kapatid, that one of the reason countries join NATO, itong North Atlantic Treaty Organization, is for nation building. That is, for the growth, security, o paglago ng kanilang mga bansa. And some of the means na alam nating ginagamit ng NATO towards the nation building of its members is through economic, through technological, at alam natin yung pinakakailangan sa lahat at pinagmamalaki nila is through military means. Brothers, I just want to tell you that in the new covenant, we who are now members of the kingdom of Christ are also involved in a building endeavor. And this is not just mere nation building. Rather, we are involved in a far greater building endeavor, and that is the building of the church of Christ, to which nations are called to be part of. At ang ating Diyos, bilang Diyos din po ng pamamaraan, ay nagtakda din po siya ng mga means kung saan gaganapin niya ang pagtatatag, ang pagpapalakas ng kanyang iglesia. Mga kapatid, tandaan po natin, hindi tulad ng NATO na ginagamit yung mga economic at military means towards nation building. Ang pamamaraan na pinili ng Diyos natin upang i-build up at i-edify ang kanyang church ay sa pamamagitan ng public worship. It is through corporate worship. Yes, the means that God has ordained to build up His church ay sa pamamagitan ng pampublikong pananambahan nito. Brothers, we affirm that public worship, yes, is primarily geared to the raising of the praises and honors of God. This is our greatest mandate. This is something that we directly do to God. This is our service to Him. Yes, that is true. But in His wisdom, sa kanyang karunungan, ay inordina niya ang ating corporate worship to also be the means by which He will build up His body. Ang Diyos ng pamamaraan ay inordina na gamitin ang lingguhang pampublikong pagsamba upang itaguyod, palaguin, itatag, at pagtibayin ng kanyang iglesia. Ngunit paano, mga kapatid, paano kung ang public worship ay naging paraan ng kasiraan at dibisyon sa iglesia? Paano kung ito ay naging venue at okasyon hindi sa pagtatag nito, kundi sa pagkasira nito, at hindi tungo sa paglago nito, kung hindi tungo sa paghina nito? Paano kung ang public worship ay naging okasyon sa pagkakampi-kampi at kompetensya sa isa't isa? Paano kung ang mga pagsamba at pagtitipon na pinili ng Diyos upang magtaas ng pangalan ni Kristo ay naging okasyon na itinataas ng tao ang kanyang sarili? At ito'y naging panahon ng pagmamalaki at pride. Malinaw, mga kapatid, na ito'y pagsalansan, hindi ho ba, sa disenyo at intensyon ng Diyos sa kanyang pagsamba at sa mga spiritual na kaloob na kanyang ibinigay upang gamitin ito
And that sharp indictment of Christ himself towards the Pharisees in Israel in Matthew 21, Christ said, "My house shall be called a house of prayer, but you made it a den of thieves." Ninakaw ang kaluwalhatian ng Diyos, itinaas ang mga sarili, at naging okasyon ito ng pagkakampi-kampi at pagkakagalit-galit. At ito mga kapatid, hindi hubang makikita natin dito sa binasa sa atin kanina ni Deacon Sayon na kinahulugan ng iglesia sa Corinto. Mga kapatid, they became unfaithful to what God intended their public worship to be. Remember in chapters 12 to 14, dito mga kapatid nakita natin na imbis na naging pagkakataon ang kanilang mga pagtitipon na palakasin ng isa't isa, na gamitin ito upang makinabang ang bawat isa tungo sa pagtatag nito. It should be an opportunity that they could build up one another and edify one another. Ginamit nila ang kanilang pananambahan at kaloob upang maging okasyon ng kompetensya at pagmamalaki sa isa't isa. In fact, kung maalala nyo, in chapter 3, ginawa nila ito mismo sa kanilang mga apostol. In chapter 3, remember, anong sabi doon ng mga taga-Korinto? I am of Paul, I am of Apollos, I am of Cephas. Comparing and competing in actual worship, in actual public corporate worship. Ginawa nila ito sa kanilang mga apostol. At hindi na nakapagtataka mga kapatid, in chapters 12 to 14, dito ginawa din nila ito sa isa't isa sa kanila, sa kanilang mga sari-sariling kaloob. Because I have the gift of speaking in tongues, I am better than my brother. Because I have greater knowledge, I am a cut above the rest of my brothers. Because I have the gift of miracles, mas higit at mas nakalalamang ako sa aking mga kapatid. And so the church and its worship, instead of becoming a temple body that fosters mutual care and mutual edification, the church and its worship became a sports event na kung saan sila ay nagpapagalingan at nagmamataasan sa isa't isa. Instead of the body, na sinabi ni Paul doon sa chapter 12, na kung saan ang ilong, ang mata, ang kamay at ang ulo ay nagtutulungan sa isa't isa towards mutual edification. It became this sports gymnasium na sila mga kapatid ay nagpapagalingan. The church and its worship became an opportunity to put down other brothers and showcase their personal abilities. Kaya hindi na po nakapagtataka, hindi ho ba, na dito sa binasa natin kanina sa 1 Corinthians 14, ninais ni Pablo na ibalik muli sila at maging tapat muli sila sa disenyo ng Panginoon sa kanilang pampublikong pananambahan. Remember in chapter 12, in-explain doon ni Pablo kung ano yung purpose, kung ano yung layunin ng spiritual gifts. It is created, it is given to them upang magbigay o magturo sa kanila ng pag-iingat sa isa't isa. Dahil sinabi doon na hindi lahat sa inyo ay merong isang kaloob. Walang isa sa inyo na nasa kanya lahat. And that is why there is varied gifts and one Spirit who gave these varied gifts so that we will learn to be interdependent towards one another. And makikita natin na dahil merong varied gift at makikita natin na dapat temple body tayo at may iisang Panginoon na nagbigay nito, ang ibig sabihin ng purpose ng mga gift ay dapat magtaas sa iisang Panginoon din lamang na nagbigay nito. At ang sabi niya pagdating sa chapter 13, and so therefore, pursue gifts that really builds up the church. But remember, do not forget, walang pamalit sa pag-ibig. Dahil bago yung chapter 14 na titignan natin ngayon, ang sinabi ni Pablo doon sa kapitulo 13, ay gawin niyong lahat ito, walking the path of love
sapagkat ang tunay na dapat laman ng inyong mga kaloob, ang mensahe ng mga kaloob na naipaparating ninyo sa isa't isa ay patungkol sa pag-ibig ni Kristo at patungkol mismo kay Kristo. But here in chapter 14, Paul will now call them back towards faithful worship as God intended it to be. Notice this, mga kapatid. 4 na beses, 4 times, ginamit po ni Pablo yung salitang building up. Sa Tagalog, pagpapatibay, pagpapatatag, o pagpapalago. At ikinabit ito ni Pablo sa kanilang corporate worship. Notice with me, please, in verse 23, tignan po ninyo itong sinabi ni Pablo. If therefore the whole church comes together, if the whole church comes together, maaalala ninyo, in chapter 11, verse 20, ginamit na rin ni Pablo yon. If you come together, it is not for the better, but for the worse. And somehow here, binabalikan ni Pablo yung kanilang pananambahan. At ang sinabi niya, sa inyong mga pananambahan, anong dapat ninyong gawin? At kinabit dito ni Pablo yung dahilan dahil ginamit niya yung salitang for dito, that is a preposition of purpose, at nilagay niya ito sa chapter 12 and chapter 26, and sabi niya, strive and excel para saan? Tuwing nagagather kayo for the building up of the church. It is for the building up of the church. At ang sabi niya sa verse 26, therefore let all things be done for the upbuilding of one another. Mga kapatid, going back kanina dun sa sinabi natin na ang mga bansang ito, ang NATO, ay gumagamit ng mga pamamaraan towards nation building, God, we see here also in His wisdom, He uses faithful public worship as means of building up His church. At kung titignan ninyong mabuti, mga kapatid, hindi lang nito ine-edify yung mga believers, kung hindi tinukoy din dito ni Pablo na maski yung mga hindi mananampalataya ay dapat nagbebenepisyo sa public worship na meron sila. In verse 24, Paul said that when you come together, in verse 23, and then pumasok siya sa verse 24, and an unbeliever or an outsider enters, and you all prophesy, they will be convicted by all, and the secrets of their hearts will be exposed. Falling on their face, they will worship God. Ibig sabihin, mga kapatid, makikita natin dito that when worship is done biblically and faithfully, it really results to the overall growth of the church. Ang sabi nga ni John Newton sa kanyang hymn na Safely Through Another Week, ang pananambahan ay hindi lamang kino-comfort yung mga saints, it also conquers sinners. And so, the message, brothers, that I just want to advance to you this morning, sa umagang ito po ang mensahe na nais kong iwan. Tandaan po natin, mga kapatid, ang iglesyang may pagsambang matapat ay nagbibigay pakinabang sa lahat. Ang iglesyang may pagsambang tapat ay nagbibigay pakinabang sa lahat, both believers and unbelievers. And this should be a regular reformation check, hindi ho ba? Sa ating iglesia at sa ating mga sarili. Dahil magiging rurok ng pagmamataas kung ating sasabihin na hindi natin kakahulugan ang bagay na ito sa ating iglesia. After all, we know that we are prone to pride and self-promotion. We are prone to become self-seeking, and we are quick to seek our own good rather than the advantage of our brothers. And so this is a warning worth heeding, because when it comes to our sin, we can never be too sure. Kaya nga, mga kapatid, sa umagang ito, dalawang bagay lamang kung paano nating matitiyak at mapapanatili ang tapat na pagsamba tungo sa pakinabang ng lahat, dalawa lamang. Una,
pagsambang nauunawaan, at pangalawa, pagsambang may kaayusan. Una, pagsambang nauunawaan, worship that is understandable. And second, worship that is with order. So una, mga kapatid, ay pagsambang nauunawaan. Are you familiar, brothers, with John Milton Cage? Siya po ay isang sikat po na composer at siya po ay nakilala noong 1950s. At ang kanya pong advokasya, he advocates for a random, unintelligible music composition. Ang ibig sabihin po, mga kapatid, ang kanyang mga piyesa o mga piece na kanyang ginagawa is structureless, without tempo, without time signature. Wala po itong notes, wala po itong arrangement. It is purely random, unintelligible music. Yan ang ginagawa ni John Milton Cage. And if you want to amuse yourself, alam niyo po, maririnig niyo po sa YouTube yung kanyang mga composition. You could listen sa kanyang music. But one thing na nakapagtataka dito is that he advocates for unintelligible music compositions. Pero kung titignan natin ay parang ganito din ang ginagawa ng mga taga-Korinto sa kanilang pagsamba. They also advocated for unintelligible public worship. And makikita nyo po ito, mga kapatid, doon sa mataas na premium na nilalagay po nila sa speaking in tongues. At after all, para sa kanila, this is one of the most coveted gift na meron sa kanila, sa kanilang iglesia. Kaya nga po may involved dito na elitism sa kanila, because if you speak in tongues, ang tingin nila sa sarili nila, kagaya ng sinabi natin kanina, they are a cut above their brothers. Ito yung pinakamataas na kaloob na inilalagay nila. Kaya nga sa chapter 12, verse 31, makikita nyo doon, pinakita ni Pablo yung kanilang kahangalan at ignorance patungkol sa mga spiritual gifts. Because there in verse 31, Paul said, yes, I admit to you, there is hierarchy of gifts. But first, it is apostles. Gumamit siya ng ordinal numbers. Second, anong sabi niya? Prophets. Third, sabi niya teachers. Then miracles. Then administration. At dinulo niya yung speaking in tongues. That betrays their ignorance. Ngunit dahil ito ay impressive na kaloob, ito po ay theatrical na kaloob, ito po ay madaling mag-impress sa tao, ito po yung pinursu nila, yung speaking in tongues, and so their worship went out of hand. Yung iba sa kanila ay dumating sa punto that they even falsified this gift just to earn that status. And then, anong ginawa po nila? Sabay-sabay na po sila na in-exercise nila ngayon yung mga spiritual gifts na yan. Ayun, naging Pentecostal na, naging charismatic na, chaotic na, at magulo na ang kanilang pagsamba. Now, one thing that we should remember, itong speaking in tongues na ito at prophecy na ito, these are revelatory gifts. Pag sinabi po nating revelatory gifts, ay may kinalaman po ito doon sa foundational stage ng church habang wala pa po yung finished na scriptures. And so kailangan po kasi nila sa time ng pundasyon ng iglesia, sa time ng mga apostol, kailangan nila ng revelation. Something that they can hold to, hindi katulad natin, we have the finished word of Christ, which is the Bible. Pero itong time na ito, kailangan nila ng mga revelatory gifts. And so kailangan yung speaking in tongues para maging helpful and edifying sa kanila. Kailangan merong mag-i-interpret. Pero paano kung palso yung kaloob? Who will interpret that? Paano din kung nagsabay-sabay na sila at wala na ngayong maintindihan? It's chaotic. But what is worse? The worship became unintelligible. There's no longer a thing that they could understand sa kanilang pananambahan. Parang kay John Milton Cage, they advocated an unintelligible public
worship. But one thing we can say, brothers, about Christian religion is that this is the religion of the mind, right? The Christian religion is the religion of understanding. Why? Because of truth, brothers. Because of truth. Ang Kristyanidad ay relihiyon ng isipan dahil ito ay nakapundasyon sa katotohanan. Brothers, it is truth revealed in the very person of Christ that saves, right? I am the truth. I am the way and I am the life. No one can come to the Father except through Christ. Wala tayong kaligtasan kung walang comprehension ng katotohanan sa mukha ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit tandaan din po natin, truth not only saves, truth alone also edifies. Ang sabi ni Christ sa John 17:17, Father, sanctify them by your truth. Your word is truth. And so, as it concerns the Christian religion, it is based and grounded on understanding. Yes, Christian religion is not only about understanding, totoo po yun, but it can never be less than that. At ito, hindi ho ba, mga kapatid, yung nakita nating problema sa mga taga-Korinto? Ang nakikita kasi nila na nag-e-edify ay yung mga spectacular events at yung mga kaloob that somehow rouses their sensations. They fell doon sa trap ng sensationalism and emotionalism. Sensationalism, ito'y bagay na nakikita po natin, hindi ho ba sa maraming mga charismatic churches ngayon. Nakikita po natin na somehow yung kanilang pananambahan, ang sinasabi nila dapat makakita tayo ng mga impressive, ng mga kamangha-mangha, ng tila theatrical na mga bagay, yung maraming gumagaling, yung maraming nag-speaking in tongues, yung maraming nagaganap all at the same time. Ang sabi naman ng iba, no, it's emotionalism. At yan yung makikita natin sa maraming mga evangelical churches na umaabot ng oras yung kanilang mga pag-awit. Because somehow it is based on emotion. Naka-based sa sentiment ang kanilang pagsamba. But what Paul said, those kind of worship is immature. It is childish. Sabi ni Paul. And that is why Paul said in verse 20, brothers, do not be children in your thinking, but in your understanding be adults. Be mature. Hindi ho ba, mga kapatid, napakaganda ng logic. This is logic on fire na pinakita ni Pablo sa kanila. Sapagkat ano po ba ang kaibahan ng isang adult sa isang infant? Different po ba yung kanilang substance? Magkaiba po ba? Mas tao po ba? Halimbawa ako, doon sa 1-year-old kong anak, no? Pagdating sa humanness namin, kung paanong tao ako, ganun din yung lubos na pagkatao ng 1 taon kong anak na si Eliatha. But what makes us different is our understanding. The maturity. And so when Paul used that, he was on point, mga kapatid. Because Paul is saying this is something that they should really guard in their public worship. They must make sure that it is understandable, intelligible, appealing to the intellect, both for unbelievers and believers. Alike, pareho yan. Kaya dito pinasok ni Paul, di ho ba yung comparison ng speaking in tongues and prophecy. And so I believe this text is not primarily about speaking in tongues and prophecy. Ito'y mga object lesson lamang na ginagamit ni Paul to drive out the point that when it comes to understandability, prophecy. And when it comes to unintelligibility, speaking in tongues, which will you choose? Choose the one that will build up the church,
sapagkat kakabit ng edification ng church ang pangunawa. Dalawang bagay yan na hindi maaaring paghiwalayin. And so Paul concluded, I want you all even more to prophesy. At ang sabi niya pagdating sa verse 19, he even said that I would rather speak 5 words in my mouth than 10,000 words in tongues. Because truth that is understood by the faculty of the mind is what really builds up the church. And I believe this is a very important lesson na dapat nating maalala. Christian edification is always tied to understanding. It is always tied to understanding. Maaaring sasabihin nyo, may ibang mag-object, kaso lang pastor kasi parang nakakabagot kasi yung Reformed worship. Na kung parang lagi na lang sa mind, lagi na lang sa understanding, parang medyo boring kasi siya. Yes, it could be. Because Reformed worship is simple. Reformed worship is intellectually demanding. Reformed worship is truth-oriented. Pero hindi ho ba ang sagot sa kabagutan ay hindi sensationalism at emotional high? Ang sagot sa kabagutan ay ang Diyos. Ang presensya ng Diyos sa bawat pananambahan na mayroon tayo, yan ang tumutugon sa anumang kabagutan na naiisip at nararamdaman natin. Kung alam natin na tinali ng Diyos ang kanyang pagpapalakas at pagpapatatag sa kanyang iglesia, sa mga ordinaryong pamamaraan na ito ng biyaya at tayo'y naniniwala dito, papatayin ito ang anumang boringness o pagkabagot na nararamdaman natin dahil alam natin dito sa mga ordinary means of grace na ito, gumagawa at aktibo ang Panginoon sa pag-edify at pag-build up sa kanyang iglesia. If we trust in Him, as He said, that through preaching, prayer, sacraments, hymn, and singing in this ordinary means, He is present in our midst. And here He promised that He will build His church. Then that is more than enough and more than sufficient to mortify this boringness na naiisip natin sa pagsamba. And so I believe, brothers, is that we must cultivate, therefore, in our public worship, active and mindful engagement in the means of grace. Mga kapatid, lalo sa means of grace ng preaching, patayin po natin yung ating mga intellectual laziness because that is childish. That is immature. Children always seek to be entertained. Hindi tumatagal yung kanilang attention span sa isang bagay. Gagawa dito and then makikita mo na lang may panibago nang gagawin. And so kaya kailangan pagtuturuan mo yung mga bata, kailangan entertaining ka. Kailangan meron kang mga materials na gagamitin or object lessons. But my brothers, anong sabi ni Paul? Do not be children in your understanding, in your thinking. Be adults. Be mature. Yes, brothers, there is labor na dinidemand sa preacher kapag siya'y nangangaral ng salita ng Diyos. Kailangan pinaghahandaan niya ito, ngunit tandaan natin na kasama din tayo na nakikinig na dapat nagle-labor sa pagre-reflect, pag-iisip, at pakikinig ng mga pinapangaral sa ating kalagitnaan at sa ating mga corporate worship. Because if we will only listen when we are entertained, then that betrays our immaturity. And also, I believe, another very important na application nitong truth na ito, that it is truth that is understood by the mind, edifies, is pagdating sa worship program na meron tayo sa iglesia.
We should be able to maximize, brothers, yung mga means na kung saan mauunawaan tayo ng mga dumadalong mananamba sa ating iglesia. Maganda kung magkakaroon tayo ng mga printed programs. Ito'y di ho ba malaking tulong para ho sa parehong mga bisita natin at parehong mga mananamba na linggo-linggo at covenant member natin na naririyan. Sapagkat kung may makikita silang mga printed na programa, mas nauunawaan nila at mas nakaka-relate po sila sa ginagawa nating worship. After all, that is what we learned. Structures means something. Yung struktura ng ating pagsamba ay merong mensahe na yan na kino-communicate sa kanila. And when believers and unbelievers see this aids their faculty of the mind na mas maintindihan at maunawaan ang ating mga ginagawa. Paglilinaw ko lamang, hindi ko po sinasabi na usapin ito ng kasalanan. Hindi porket wala tayong worship program, hindi natin sinasabi na inferior ang worship natin. Ngunit kung naniniwala tayo, mga kapatid, na ang tunay na profit at edification ay nakatali sa pangunawa, hindi magiging kalabisan ang mga ganitong pagsisikap sa loob ng iglesia para sa kapakanan ng lahat ng mananamba sa ating iglesia. And so that is our first point. Para sa pagsambang tapat sa pakinabang ng lahat, kailangan, mga kapatid, ang ating mga pagsamba ay nauunawaan. Ngunit ang pangalawa, mga kapatid, mahalaga na ang ating mga pagsamba ay meron ding kaayusan. Worship that is orderly. Please read with me in verse 39 to 40. Ang sabi dito ni Pablo, "So earnestly desire to prophesy, do not forbid speaking in tongues." But notice this, sabi ni Pablo sa verse 40, "But all things should be done decently and in order." Gusto ko mag-focus lang tayo, mga kapatid, dun sa salitang ginamit na dito, isang adverb at isang noun, decently and in order. Napakaganda yung salitang decently, galing pala po ito sa dalawang pinagsamang salita, which is yung good and appearance. So, ibig sabihin good appearance, ibig sabihin fitting. Alam niyo po, kung alam niyo yung salitang decorum, di ba? Yung proper decorum. Kaya nga, di ba, pag tayo po ay, doon natin nakuha yung salitang decorate. Because when you decorate something, you make it be good in appearance. You make it fitting. You make it presentable. And so somehow sinasabi dito ni Pablo na dapat yung public worship natin is somehow good in appearance. Maganda itong tignan. Pero hindi siya tumigil doon, sapagkat pagdating doon sa pangalawang ginamit niyang salita, ang sabi niya, but also in order. In order. You see, ang sabi ni Pablo doon, yung ginamit niyang salita, if you're familiar doon sa taxonomy, hindi ba? Ang ibig sabihin ng taxonomy, it is the art of arranging things, di ba? Yun po yung word na ginamit niya dito, yung taxis. At ang sinasabi ni Pablo dito, yung pagsamba ay hindi lamang dapat good in appearance, dapat in its structure, in its arrangement. Ito rin ay maayos. It is properly structured, it is organized and arranged. Yan ang sinasabi ni Pablo. Ngunit ano po yung problema sa mga taga-Korinto? Dahil ang pananambahan nila ay nakita nila na ang mag-e-edify ay somehow yung sabay-sabay sila o somehow yung chaotic and confusing, iyan yung tinignan nila na magbibigay ng edification sa kanilang iglesia. Kaya pansinin nyo sa verse 26, ang sabi ni Paul, when you come together, each as a hymn, each has a lesson, a revelation, a tongue, an interpretation. Sabi ni Paul, what then, brothers? You can hear yung dismay ni Pablo doon and frustration sa kanila. Bakit? Bakit sila sabay-sabay? Because part of the reason ay dahil nakita nila yung kanilang worship event as yung kanilang worship service as a sports event.
Kaya hindi na nila mahintay yung isa't isa. Na ako naman, hindi ako naman. O hindi, sabay-sabay na lang tayo. It became a sports event, kaya ganito yung nangyari sa kanila. Pero ano yung corrective ni Pablo sa kanila? Paul's corrective. Ang sabi niya, if one will speak in tongues, let it be 2 or 3. At ang sabi niya, pagdating sa prophecy, one after the other. Ang sabi niya, yung isa ay mag-speaking in tongues, pero each in turn. Maganda yung translation ng iba, ang ginamit, each in part or each in proportion. Kasi hindi lang siya basta each in turn. Ang sinasabi doon ni Pablo is each in part, ibig sabihin may appropriation, properly, may time allotment na tinatawag. And this is what we call rigidity, di ba? Ito yung tinatawag natin na organized, structured, not chaotic and confusing na pagsamba. Indeed, this is a worship that is decent. This is a worship that is orderly. Now, kung susuriing mabuti, maaaring may pag-iisip siguro yung mga taga-Korinto na yung ganitong ordered worship is less spiritual and unspiritual, ika nga sa kanila, or an inferior worship. Kasi galing, di ba, sa pagan na mga pagsamba, sanay sila sa mga paganong pagsamba. At dahil reflection ito ng mga Diyos-Diyosan na meron sila, and so yung kanilang mga pagsamba, sensationalized, sexualized even, chaotic. Ito ay sabay-sabay. Hindi ito ordered at hindi ito structured. Well, hindi na nga nakapagtataka, hindi ho ba na until now, marami pong mga ganyan ang tingin din sa mga Baptist na katulad natin. Maraming mga charismatic and Pentecostals ang tingin sa ating mga pagsamba because it is ordered, it is less spiritual, parang hindi nakaka-bless, hindi nakakapagpala. And that's the same thinking na meron yung mga taga-Korinto at dinadala nila ngayon yon sa kanilang iglesia. Ngunit mga kapatid, gusto kong ipakita sa inyo na itutuwid sila ni Pablo dito at sasabihin ni Pablo that I worship that is orderly structured. Ang isang pagsamba na may kaayusan, ang tunay na nagbibigay ng edification sa church. First, ikinabit niya ito mismo sa character ng Diyos. In verse 33, anong sabi niya doon? For God is not the God of confusion, but the God of peace. Meaning, mga kapatid, God is not a God or the God of disorder. Here, Paul is arguing that an ordered worship is founded upon the very character of God. Ang isang maayos na pagsamba ay nakapundasyon mismo sa karakter ng Diyos na sinasamba natin because it reflects who He is. Makikita natin na yung pagiging ordered ng Diyos is reflected even in creation. At sinong hindi nag-benefit sa isang ordered creation? None. Makikita natin yung character na ito ng Diyos as orderly even in providence. And sinong hindi nag-benefit sa ordered providence ng Diyos? And we can even see this truly in our salvation. At sinong hindi nag-benefit, mga kapatid, sa isang ordered na pagliligtas ng Diyos. In fact, this is even reflected in our theology, sa covenant theology, kung bakit tayo may systematic theology, at ba't ganun kaganda yung pagkakaorganisa ng ating Biblia. Dahil orderly ang Diyos na gumawa nito, at dahil ang organization, ang pagiging structured, dito tinali ng Diyos at nilagay ng Diyos ang tunay na benepisyo ng kanyang iglesia. At kung totoo yan sa providence, totoo yan sa salvation, totoo yan pala sa creation, hindi ho ba ganon din sa pagsamba? Therefore, ang totoo at lubos na katatagan at profit ng iglesia ay makikita natin sa pagiging orderly ng ating mga pagsamba. But notice, yung pangalawa, na tinali at pinakita ni Pablo yung
organized na worship, ang tunay na nagbibigay ng benefits sa church, ay doon sa mga propeta mismo. In verse 31 to 32. Matapos sabihin ni Pablo doon, you can all prophesy one by one after another. Ang sabi niya sa verse 32, because even the spirit of prophets are subject to the prophets themselves. Anong ibig sabihin ni Paul doon? That even the spirit of prophets are subject to the prophets. Ang sinasabi niya doon, mga kapatid, is yung mga propeta mismo, nung gumalaw ang banal na espiritu sa kanila upang maunawaan nila yung revelation ng Diyos, ay gumalaw din upang tama nilang masambit at masabi ng may disiplina, may kaayusan at may control ang mga propesiyang ito at revelation na ito. Paul is saying, if the Spirit guided the very reception of the revelation by the faculties of the mind of the prophets, will He not also guide them in the proper preaching, in the proper revealing, and the proper communication of it? And so Paul is saying that even the spirit of the prophets are subject to the prophets sapagkat ang concern ng banal na espiritu, the spirit of revelation, ay hindi lamang sa pangunawa ng revelation, kung hindi sa wastong pagbabahagi at communication din ito. Brothers, hindi ho ba mahalaga ito? Bakit po? Dahil kung yung truth hindi mako-communicate properly, because of disorder, chaos, and confusion, how will it benefit the people of God? Walang magaganap din na edification. And so that is one of Paul's argument. The very character of God, yan ang nagsasabi sa atin na yung ordered worship ang nagbibigay ng benefits sa church, and even yung work ng Holy Spirit sa mga prophets, kung paano niya kino-communicate at dinideliver itong revelation na ito to edify the church. Kaya makikita natin na di ba taliwas ito sa kaisipan ng maraming mga iglesia ngayon na yung erratic, yung sensationalized, yung mga magugulo na pagsamba, yung spontaneous na pagsamba, na yan yung gawa ng Espiritu as the Spirit leads. Yan yung lagi nating naririnig, as the Spirit leads. We are free to worship however we want. And so the Spirit, Pastor, is leading me to laughter. And so ako naman, Pastor, the Spirit is leading me to crying. Ako naman, Pastor, the Spirit leads me to jumping. The other one is running. And the other one is incessant rolling. At may nakita pa ako, yung iba is in vomiting, mga kapatid. And that is true. Because they say that they are being led by the Spirit. Imagine niyo na lang, siguro dapat lahat ng pumapasok doon sa simbahan ay binibigyan muna ng plastic, no? Pero doon nating makikita, mga kapatid, hindi ho ba, na ang banal na Espiritu pala ay tunay na gumagawa sa kaayusan, in decency and in order. That's the mark of faithful worship. At dito, tunay na pinatatatag at ini-edify ng Diyos ang kanyang iglesia. Now, mga kapatid, ano naman ang ibig sabihin nito sa iyo kung ikaw ay hindi pa mananampalataya? Kaibigan, kung ikaw ay naririto at wala ka pa sa Panginoong Hesus, gusto ko lang maintindihan mo na hindi aksidente na naririto ka ngayon sa umagang ito sa pananambahan. Dahil ang habag ng Diyos ang nag-organisa ng iyong buhay upang dalhin ka dito sa oras na ito at marinig mo ang kanyang mga salita. At dito ay maunawaan mo ang iyong pangangailangan kay Kristo. Kaibigan, ito ang layunin ng Diyos para sa iyo kung bakit ka naririto, ang makita mo na kailangan mo ng tagapagligtas. Dahil tandaan mo, kahit anong ayos ang gawin mo sa iyong buhay, hanggat hindi mo sinusuko ang iyong buhay kay Kristo, guguluhin lamang yan at wawasakin lamang yan ng kasalanan. Hindi ka marakaranas ng kapayapaan, walang kaayusan, at higit walang kaligtasan. Kaya't ang panawagan ko sa iyo ng may pag-ibig, kaibigan, at lubos na paghimok,
ipagnilayan mo at unawain mo ang pangangailangan mo kay Kristo. At matapos mong maunawaan at matapos makita ng iyong isipan na ikaw pala ay walang pag-asa sa iyong sarili, na iligtas ang iyong sarili sa puot ng Diyos dahil ikaw ay makasalanan tulad ko, ang hamon sa iyo ng pangunawang yan ay tumugon ka at lumapit ka kay Kristo. Isuko mong iyong buhay at magpasakop ka sa Kanya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. At sa atin namang mga mananampalataya, ano naman ang halaga nito, mga kapatid? Tandaan natin na ang ating lingguhang pagsamba ay hindi lamang tungkulin na dapat gawin just to check the boxes. Worship should not be something that is just a routine na basta magawa ko, tapos na, okay na yon. No. This reminds us that our public worship is the very heartbeat of our Christian life. It is what sustains us. And in God's wisdom, this is what builds us and edifies us. Yung public worship natin, mga kapatid, ang pinakabuhay ng ating Kristiyanong paglakad. Dito, pinapalakas tayo at pinapalago ng Diyos. Because in an orderly, understandable worship, we know God is at work. God is building His church, and God is edifying His people, and God is meeting their needs, even in this simple and ordinary corporate worship. Kaya mainam, as we worship every Lord's Day, let us not be children. Let us be adults. Bitbitin natin lagi yung ating mga isipan at pangunawa. At magalak tayo na meron tayong pagsamba na nauunawaan at pagsambang may kaayusan. At pag ginawa natin ito, tinitiyak ng matapat na pagsamba ang kapakinabangan nating lahat. Brothers, we must remember na itong understandable and orderly worship ay bagay na mariing pinaglaban ng ating mga ninuno sa pananampalataya. And some of them even died and paid for their lives sa time ng Reformation. When yung worship sa Roman Catholic Church ay nasa Latin at hindi ito maintindihan, pinaglaban ito ng ating mga ninuno sa pananampalataya. At ginawa nila ito, sinalin sa lengguwaheng ating nauunawaan. Pero hindi lamang yun ang kanilang nilabanan, because on the other sides are the Anabaptists. At yung mga Anabaptist na ito, ang kanilang champion at ina-advocate is yung free-for-all na worship, chaotic. But in both ends, the Reformers stood tall. At kanilang pinahalagan itong understandable and orderly worship. At ngayon, mga kapatid, we were granted this privilege na ito'y maipamana at maranasan natin. And so I hope and I pray that every Lord's Day we will be the best worshiper that we can be. We would be the best worshiper that we could be. Mga kapatid, hayaan nyo na magwakas ako dito. Alam nyo po, makasaysayan yung pagsaman talaga ng Sweden sa NATO last Thursday. Alam nyo po kung bakit? Because for 200 years, they had this heritage of being a neutral state for the longest time. 200 years, mga kapatid, neutral state sila. Kaya makikita mo yung mga World War, wala silang kinampihan dyan. Neutral state sila. And for the first time in 200 years, they abandoned that heritage and became part of the NATO. Brothers, we have a far more greater heritage with us. For more than 500 years, this glorious worship were passed down to us by our predecessors. And I pray that we may never and we will never abandon itong pagsambang ito na ipinamana nila sa atin. And may we be indeed worthy recipients of this faithful worship defended by them, because up until now, itong ganitong uri ng pagsamba
ay meron pa ring nagsasabi, meron pa ring umaatake, at patunayan natin na hindi, na sa ganitong pagsamba, tunay na may pagtatag at pakinabang sa lahat. Tayo mga kapatid ay magwakas sa pananalangin. O aming Diyos, kami po'y lumalapit sa inyo at kami po'y tulungan mo na patuloy na ingatan ang ganitong pagsamba sa aming iglesia. It may be intellectually demanding. Yes, it could be somehow boring because it is oriented doon sa mind. Ngunit ipaalala mo sa amin na hindi lamang yung mga mangangaral at hindi lamang yung tumatayo dito ang may tungkulin. Kung hindi kami rin ng mga mananamba ay may mahalagang tungkulin na mag-labor sa iyong salita at sa pangunawa nito. At i-take heed namin yung sinabi ni Pablo that in our thinking may we not be children, but in our understanding may we become adults. This we pray in Jesus' name. Amen.